Alright, magandang gabi. One Gun Pilipinas, mga kapatid, no? At yan, alas 7:58 ang ating oras, mga kapatid. Magandang gabi po. So, sana po, pa-comment kung okay po yung ating, yung ating audio. Sana po maliwanag, pa-comment lang po dito sa baba, no? Ayan. Pa-share na lang po sa ating mga GC. Sana okay po yung no? Pa-comment po kung okay po yung aking audio. Kung maayos, maliwanag po yung dating ng boses po, no? Pa-comment lang po, mga kapatid. O yun, sabi ni Sir Anthony Wanillo, loud and clear daw po. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Salamat po. Ayan. Kumusta po tayong lahat, no? Matagal-tagal tayong hindi nakapag-live, no? At marami tayong mga pinagkakaabalahan ngayon, no? Mga kapatid, no? Magandang gabi po sa ating mga nanonood, no? Pa-share na lang po sa mga GC natin, mga kapatid, no? Pa-share na lang po, mga kapatid, para makapanood yung ating mga ibang mga kasama natin sa One Gun Pilipinas. Ayan. Sa mga GC na lang po, paki-share, no? At sana nanonood ang admin na ang President AJ natin, ano? Magandang gabi, Sir Aldrin Umandam ng Philippine Marines Reservice. Good evening po. Yan. Maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi, no, mga kapatid. Medyo magre-review tayo at marami na namang tanong, no? At siyempre, marami pong bago. So, ganun pa rin po, paulit-ulit lang tayo sa ating mga pinag-uusapan para po reiteration, no, hindi tayo makalimot, no. Sabi nga po nila, ang gamot daw po sa kalimot ay paalala, no. Ayan po, mga kapatid. So, huwag tayo makakalimot, no. So, nandito po ang One Gun Pilipinas para po kayo ay paalalahanan, no. Pero siyempre, sa huli, kayo pa rin ang magdidesisyon, mga kapatid. Ayan. Sir Soleta Real Ray, magandang gabi po. Thank you for watching, kapatid. Salamat po sa panonood, no? Yan. So, pakishare lang po para po mamaya-maya makapagsimula na tayo, no? Ang ating oras ay 8:01, no? Alas 8:01. So, nag-advance tayo ng oras para po may share natin yung ating live sa ating mga GC. So, yung mga iba kanina, kadalasan po, sinasabi nila, sir, hindi na kami umaabot sa live. Ganun. So, yan. Inagahan natin at i-share na natin sa mga GC ng One Gun Pilipinas para po panood kayo ng live at makapagtanong din kayo ng live, no? Opo. At sige, no, mga kapatid. Yan, dumadami na yung ating nanonood. Share na lang po. Sir Rende Guzman, magandang gabi po. Sir Joey Selcad Anilab, Rusina Bogdani, Sir ayan, aking Sir Pretty Boy Dawang, no, Sir? Ayan, yan, vlogger na rin ang Sir Dawang. Vlogger rin, magaganda rin po ang topic ng Sir Dawang, ano? So, yan, panuorin nyo rin po siya, no? I-follow nyo. Marami po tayong matututunan sa kanya sa leadership, no?
Ayala Andrew Carmelo ng One Gun Pilipinas, Quezon. Magandang gabi. Magandang gabi, tol, no? Jimmy Santa Rosa, good evening po. At si Sir Emerson San Juan ng OGP Qatar. Magandang gabi, sir. Magandang gabi. Ayan, pakishare na lang po sa mga GC bago tayo magpasimula. Para, ayan, makaabot ng live yung ating mga kapatid sa One Gun Pilipinas, no? Si Sir Nel Briones, Joel Barameda, Roberto Deliso, good evening po. Si Sir Marco Yu Alday, magandang gabi, sir. Ayan, magandang gabi sa ating lahat, no? So, parang maraming gustong manood ngayon, ano? Oo, nagsisidatingan na. At ayan, salamat po. Salamat po. Ang programa na ito ay para sa inyo naman, mga kapatid, no? So, yung mga taga-NCR, ayan, naka-antabay na sa ating live, no? Si Sir Matan Custodio, good evening po. Thank you for watching, no? Happy birthday po kay Sir Ronel Rivera, Lieutenant Rivera ng Philippine Air Force, kapatid. Happy birthday, no? Batiin natin siya, no? Greetings from One Gun Pilipinas family. Lieutenant Ronel Rivera ng Philippine Air Force. Yan. Mabuhay ka, kapatid. Sir Neo Miko, magandang gabi. Sir Di Marmar. Si Rodrigo Port, magandang gabi po. Thank you for watching, mga kapatid. So, bago ang lahat, mga kapatid, ay atin namang babatiin yung ating mga partners, no? Dito sa One Gun Pilipinas, yung mga gun store nating partners at mga yun, mga partner nating mga negosyo dito sa One Gun Pilipinas. Unang-una, yung ating Reloaders Gun and Ammo Trading ng Kuya Ronelio Taruk, ang Lock and Load Philippines ni Ma'am Pamela Uyami, Armscore, ang Team Cats ni Ma'am Joanna Catalan at Sir Jun Catalan, Millennial Online News TV, ang Robert Special Gun Oil, of course, ang RS Layton Trading Incorporated, ayan, ang ating supplier ng ating mga bulletproof plates, Kevlar vest at mga helmets, yan. So, RS Layton Trading Incorporated, kasama po namin dyan si Sir Chris Barin at saka si Sir Rob Layton, ano? Okay po, magandang gabi, no? Si Sir Joey Salcad Anelab, magandang gabi po. Harvey Artus, magandang gabi, sir. At of course, kasama rin natin yung Sophia Sky View Hotel sa Cabuyao, Laguna ni Sir John Prevel, no? Ang ating Lucas Tactics ni Sir Lucas, no? Ang ating Kydex Holster, ang Spike Tactical ni Sir Spike Morales, Jetro Internationals, The Gas Store, LP Guns and Ammo dyan po sa Santa Rosa, Laguna, Shiena's Event Place, magandang gabi po, Sir Boss JDM, no? Ng Rizal. At ang ating pistolero gear, ang jacketero holster, of course, nagpapasalamat pa rin tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Firearm and Explosive Office dyan sa PNP FEO. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. Yan, Admin AJ, Press AJ, magandang gabi, no? Salamat, no? Mabuhay ang One Gun Pilipinas, sabi ni Press AJ. Ang kapatid na Cedric Soriado, from Pangasinan, good evening po. Si Ma'am Dayan Yang, good evening po yan, from Malaysia, napakagandang dilag niyan. Doktora yan, mga kapatid, oh, baka may mga binata pa dito sa OGP. Ma'am Dayan Yang is not yet taken. Doktora po yan na nag-stay ngayon sa Malaysia, no? Yan si Professor Vanessa Villaroya Kitola, good evening po, from Kapas Tarlac. Good evening, ma'am, magandang gabi po, no? So yan, shout out kay Ma'am Dayan Yang. Yan, good evening po, ma'am. Yan, from Malaysia, no? So yung mga binata again, no? Yan, dalaga yan si ma'am, no?
Sir Pat Esguera, magandang gabi. Thank you for watching from OGP Laguna. No? Salamat po. Yan. So, sana na-share na natin sa lahat ng ating mga ano, no? Para bago natin simulan ang ating live, mga kapatid. Ay, TY sir, yeah. Ayan, sundan nyo sa reel si Doktora Yang, no? At magaganda yung kanyang mga videos doon. Mag-enjoy kayo, no? Pangdalaga yung mga reels ni ma'am, no? Pangdalaga yan. Oh. Anyway, no? Reloaders Gun and Ammo Trading from Montalban is watching. Ay, nanonood ang Kuya Ronelio Tarok. Good evening po. Good evening, sir. Good evening. So, yan. Mahaba na tong ating intro, mga kapatid, no? At ayan, Kuya Oscar de los Reyes, good evening. Thank you for watching, no? Matagal-tagal tayong hindi nakapag-live, no? At ayun, maganda po yung topic natin again para sa mga bago na hindi pa ho nakakasubaybay before sa ating mga live. Ang ating pag-uusapan po ngayong gabi ay yung mga baril nga ba natin, no? Yan, yung mga, lalo po kayong mga civilian, no? Itong we are talking of those po yung mga civilian po na gun owner, no? So, kanina may mga kaibigan tayo nung pinost natin yung si Shider, no? Yung pulis pangkalawakan, mga kapatid, no? Opo, pamagat po kasi nung ating topic ngayon ay pwede nga bang gamitin ng civilian gun owner ang kanyang baril upang ipagtanggol ang ibang tao laban sa krimen, no? Yan, pwede ba yan? Yan ang very classic to, no? Almost nagsimula ang OGP, ito na po yung paulit-ulit na naging topic natin. Siguro more or less mga 5 or baka more, no? Na paulit-ulit nating pinag-uusapan to every time na may mga nangyayari, no? Pero but then again, of course, pag there are questions, may mga lumalabas na tanong na ganito at may mga naguguluhan, kailangan nating ulitin, mga kapatid. At siyempre, marami pong pumapasok ngayon na bago. Yung iba po, they need also to know what is our teaching here sa OGP. Ano ba yung turo natin regarding po dyan sa pwede nga ba gamitin ng isang responsible gun owner, ng isang private citizen yung kanyang registered firearm para ipagtanggol ang ibang tao, no? So, yan. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong gabi, no? But first, bago natin pag-uusapan po yung pwede ba natin gamitin yung baril natin sa pagtatanggol ng ibang tao, siyempre kailangan nating hipuin muna yung sinasabi ng batas sa self-defense, mga kapatid, no? So, bakit ba nagkaroon ng provision ang batas dito sa ating revised penal code ng self-defense provision, ang kodigo penal ng ating bansa, no? Siyempre, of course, no, kaya meron po niyan, international human rights po yan. Inherent right po ng bawat tao ang tinatawag na self-preservation, mga kapatid. At makikita naman po yan sa provision ng ating konstitusyon na ang bawat tao po ay may karapatan sa self-preservation. So, when we talk of self-preservation, we are talking of self-defense, mga kapatid. Yung ating karapatan na ipagtanggol ang ating sarili sa panganib, no? At yan po ay God-given rights at yan po ay international human rights, no? Inherent rights yan. Nung pinanganak tayo, karapatan natin yung self-preservation, no? Kasi yan, self-preservation po, yan po yung karapatan natin sa survival, no, mga kapatid. Yan yung survival natin, yung manatili po tayong buhay, mga kapatid. So, kung may banta ang buhay natin, karapatan nating panatilihin ang mga sarili nating buhay. So, yan po yung, kaya po nagkaroon tayo ng provision sa batas, sa revised penal code o sa kodigo penal ng ating bansa, yung tinatawag na right to self-defense, mga kapatid. So, yan, malinaw sana, no, mga kapatid, no? Diyan po nag-o-originate yung ating self-defense na karapatan kasi yan po ay nasa saligang batas ng Pilipinas sa provision po ng self-preservation, mga kapatid.
Julius Miguel Saludes, magandang gabi po. At Sir Totomac Sakdalan, yan, magandang gabi mga kapatid. Yun, salamat sa stars. Ako yung Ronelio Tarok ng Reloaders Gun and Ammo Trading, yan. Anyway, so going back mga kapatid, ano? So malinaw, no, na tayo po ay may karapatan naman na magtanggol ng ating sarili. So madaling salita, yan ay nasasaad naman sa batas. Yan po ay naisasaad sa ating saligang batas, sa Philippine Constitution, at meron din naman po nga niyan provision sa Revised Penal Code, mga kapatid. Yan, Sir Angel Castano, magandang gabi po from One Gun Pilipinas, Bataan, no? Sir Anek Don, good evening po. Good evening. Oh. Now, going back, mga kapatid, no? So, pag-usapan natin, dahil meron po tayong karapatan sa self-preservation or self-defense, no? Sa self-defense po, meron ding tinatawag na, may tatlong uri po ito, no? May tinatawag na defense of stranger, no? And defense of relative. So, when you say defense of relative, no? May dalawang bagay po na kinukonsidera ang batas para masabing yan ay defense of relative. May dalawang klase po ng relasyon, mga kapatid, no? May tinatawag na by consanguinity and by affinity. Ayan. Pag-usapan natin, mga kapatid, no? Ano ba yung tinatawag na relative by consanguinity and affinity, no? So pag sinabi nating defense of pag sinabi nating relationship by consanguinity, no? Consanguinity muna unahin natin mga kapatid. It is a relationship by blood, no? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, pinsan mo, no? So, meaning po, may relasyon kayo sa dugo, no? Yun po yung napakadali niyang maintindihan po. When you say relationship by consanguinity, is relationship by blood, no? Kadugo po, sa madaling salita, no? And another kind of relationship, no? Another kind of relationship or kamag-anak natin na uri ay yung tinatawag na by affinity, no? Relationship by affinity, no? Relative by affinity, no? Meaning, ang inyong pong relasyon sa tao ay sa pamamagitan po ng batas, no? Yan pong batas na yan ay nagmumula po yan sa tinatawag na yung ano po yon, celebration of marriage, no? Meaning, yung inyong biyanan, yung inyong bayaw, yan ay relative nyo by affinity. So, by law, relative by law, no? So, because of the celebration of marriage, nagpakasal kayo sa asawa nyo, yung mga kamag-anak niya, yung nanay niya, kapatid niya, tatay niya, ay yun po ay magiging relative nyo by affinity. So, yun po, maliwanag siguro, no, mga kapatid, no? So, dalawang uri ng relasyon, may consanguinity, by blood, and by affinity, by law, no? So, dalawang bagay, mga kapatid. So, nililiwanaw lang natin, mga kapatid, na kailangan nating ipaano muna sa inyo, ipaliwanag kung ano po yung self-defense, yung uri ng self-defense, kasi meron pong pangatlo pa na defense, no? Na justifying circumstances, kasi actually, it's under the justifying circumstances ng Revised Penal Code. Ang una, self-defense. Ang pangalawa ay defense of relative. Meron namang pangatlo, yung tinatawag na defense of stranger, mga kapatid. So, ito na. Papasok na yung ating topic ngayong gabi. Yung defense of stranger, no? So, when you say defense of stranger, there is no relationship at all, mga kapatid. Wala talaga. Hindi nyo yan kamag-anak, no? Hindi nyo yan kamag-anak, hindi nyo yan kadugo, o hindi yan kamag-anak ng iyong asawa. So, no relationship by affinity or by consanguinity. That's a total stranger, no? Ibig sabihin, hindi po kadugo. Maliwanag po, no? Walang relasyon sa inyong pagkatao. Sana po, naiintindihan, no? Yes, Sir PMA Safe, good evening po. Magandang gabi. Sir Jamer Ardena, magandang gabi po, sir. Now, going back, no? So, may tatlong uri po ng, ng justifying circumstances. Again, ulitin ko, may defense of self-defense, may defense of relative, may tinatawag na defense of stranger, no? So, tatlo yan, no?
So, papasok tayo rito sa topic natin sa tinatawag na defense of stranger, mga kapatid. Ayan, no? Hindi natin kaano-ano. Hindi natin kamag-anak. Pwedeng kakilala, pwedeng hindi kakilala, pwedeng barkada, pwedeng kaibigan. Papasok po yon sa stranger, mga kapatid. Kasi nga po, walang relasyon. Sa dugo or sa batas, by law or by affinity, walang relasyon. So, pwede po kayo magtanong, mga kapatid, bago natin ituloy, no? Yes sir, okay lang po. Kaya po tayo kaya po nga meron tayong programa na ganito, sir, no? Kasi kailangan nating magbigay linaw. Yung mga naguguluhan, paliwanagin natin yung kanilang mga isip para mawala po yung mga confusion and doubts nila. Paniwalaan nila tayo o hindi, sila na po ang bahalang magpasya, Sir PMA Safe, sir. Edrentosa Magpatok, good evening po. Thank you for watching. Si Sir Carlo Camayo, Sir Michael Canelas, good evening, sir. Good evening po. Thank you for watching, mga kapatid. Yan, salamat po sa mga nanonood. So, pwede kayo magtanong bago tayo magtuloy, no? Ma'am Rubilin Coquilla, good evening po. Yan, baka may gusto pong magtanong, tanungin na ninyo para bago tayo magdire-diretso regarding this topic, no? Pinaliwanag ko muna yung mga uri ng relasyon at saka yung mga uri po ng justifying circumstances including self-defense, defense of relative, and defense of stranger, no? So, maliwanag sana, mga kapatid, no? Maliwanag sana. Michael Domingo, Parambuangan, Pilipinas, Isabela, good evening po. Thank you for watching, no? Jonathan Arpapo Sena, sana may kopya ng handbook para mabasa na parang libro or pocketbook para sa topic ng self-defense. Salamat mo. Actually, sir, marami po kayong pwedeng basahin pagdating sa self-defense. Actually, pwede rin po kayong magbasa online, no? I advise, mga kapatid, you open lawpill.net. Maghanap po kayo doon ng mga precedent cases ng self-defense. Marami po sa lawpill.net, no? Yan ang paborito kong site ng ng batas, yung lawpill.net. Kung nag-aaral po ako ng law, diyan ako madalas nagbubukas, no? John Semicula Nieves from Aklan, magandang gabi po. Edward de Guzman Cristobal, good evening, sir. Magandang gabi. So yan, wala na pong tanong, tuloy natin. Don Macasinag Rigor, magandang gabi, kapatid. Delta 2 Echo, good evening, tol. Thank you, thank you. So, tuloy natin, mga kapatid, no? At wala namang nagtatanong na, no? So, ngayon, mga kapatid, no? Going back. Ang pinag-uusapan natin, pwede bang gamitin ng responsible gun owner na ang kanyang firearm? Kasi meron naman siyang LTAP, may registration naman siya, o may PTC naman siya, paglabas niya ng bahay, hindi gun ban, mga kapatid. Halimbawa lang, hindi gun ban, nagke-carry si Mr. Juan de la Cruz ng baril, kumpleto naman, updated ang LTAP, updated ang firearm registration, ang PTC ay updated din naman, hindi expire at hindi gun ban, So, si Juan de la Cruz po ay nag-wild driving po sa kalsada, no? Nakakita po siya ng ng taong hino-hold up, no? At dahil itong si Mr. Juan de la Cruz nga ay medyo may pagka-good Samaritan, inisip niya na tulungan yung tao, no? Bumaba siya ng kotse, no? At pagbaba niya ng kotse, inabutan niya, ito, meron na pong eksena ng hold-upan. So, nag-intervene siya, mga kapatid, no? Gamit yung kanyang registered firearm na may PTC naman, bumaba siya, no? It so happen, pagbaba niya, sinita niya yung mama, tinutukan niya ng baril, yung hold-upper, no? So, may hawak na kutsilyo ngayon, yung mama. Opo, may hawak. Ang ginawa po niya ngayon, nung sinisita niya, hinostage po ngayon yung babaeng hino-hold up. Magaling pong bumaril to si Mr. Juan de la Cruz. Binaril po niya yung
holdapper na may hawak na kutsilyo. Binaril po niya. Patay, no? Patay. Buhay naman yung States. Magaling nga pong bumaril itong si Mr. Juan de la Cruz. So, ang tanong po ba ay pagkatapos ng pangyari, uuwi ba siya ng bahay lang, no? So, pakisagot po ang tanong, no? Pagkatapos niya bang baril yan, uuwi ba siya ng bahay lang? Tapos na, napatay na niya yung holdapper. Naligtas niya yung babae. Uwi na ba siya ng bahay pagkatapos noon, mga kapatid, no? So, yun po ang tanong, no? Pwede nyo pong sagutin. Pwede po kayo mag-comment. Pwede kayo magbigay ng kuro-kuro. No? Uuwi na ba siya ng bahay tapos hero na siya, mga kapatid? Palakpakan ng mga tao, no? Galing ni Mr. Juan de la Cruz. Ganun po ba yun? Patay po yung tao, sabog yung ulo, no? Magandang gabi, Ma'am BR, no? From Tondo. So, yun. Sino pong makakasagot sa ating tanong, no? Sabog po yung ulo ng tao, no? Nung holdapper. Binaril niya, no? So, walang sumasagot sa mga nanonood, no? Ilan ba nanonood natin? Mukhang marami naman na po kayo, no? Tinatanong ko lang po, kasi pag sa comment section, marami pong sumasagot, eh. Opo, may mga opinion talaga na ano. Maganda po kasi dito pag-usapan natin ng live, no? Para ano to, interactive po tayo, no? Maganda po kasi kesa doon sa comment section po na parang gusto natin, maraming nagbabasa at we are trying to ano, no? Yung parang we are proving a point. Mas maganda po yung ganito, live tayo, saka po kayo magtanong, saka tayo magbigay ng mga opinion at takihin po ninyo yung aking argumento. Ito po yung pinakamaganda, no? Opo. Of course, tama si Sir Carlo Camayo, madedetain po muna kayo, mga kapatid. Hindi pa yarang pelikula yan na pag nakita nyo nakipagbabarilan yung bida, napatay niya yung mga kalaban, uwi na siya ng bahay, matutulog na siya. Hindi po ganun, mga kapatid. No? Kaso po yan, tama po. Kaso po yan. Opo. Opo. Siyempre po, tama si Kuya Oscar de los Reyes, dadalhin po muna kayo sa pinakamalapit na istasyon, no? At siyempre, kukunan kayo ng statement, kukunan ng statement yung mga witness doon. Pati yung babaeng hinostage, siyempre, kukunan din po ng statement yun. Pero hindi pa po yan natatapos dyan, mga kapatid. Of course, dahil nakapatay kayo ng tao, mga kapatid. Tandaan nyo po, ang pinag-uusapan dito, nakapatay kayo ng tao, no? Kriminal, holdapper, whatever it is, may procedure po na ginagawa ang pulis, no? At kailangan pong gawin ng pulis yun. Kasi pag hindi niya po kayo binuking, hindi niya kayo pinoroseso, pwede pong kasuhan yung pulis na hindi niya ginawa ang trabaho niya, no? So, wag po kayo magagalit sa pulis pag kayo ay binuking, no? Kayo po ay piningerprint, kayo ay inimbestigahan. Kasi ginagawa lang po lang ng pulis ang kanyang trabaho, mga kapatid. So, pag dinala kayo, syempre sa presinto, maaabala na kayo niyan, mga kapatid. Imbes pa uwi na kayo ng bayo, kung saan man kayo pupunta, nakialam po kayo doon, syempre, hindi nga po kayo uwi ng bahay, no? O hindi kayo muna pupunta sa pupuntahan nyo. So, dyan na po nag-start yung abala, mga kapatid. Ang tanong, dadalhin pa ba ako sa piskal? Sir, sinabi na nga nung babae na, niligtas ko ang buhay niya, no? Of course po, kailangan pong ipahil ng pulis yan. Kasi po, pag hindi nga po niya ginawa yung trabaho niya, makakasuhan po yung pulis kasi may namatay pong tao, mga kapatid. Again, may namatay pong tao, no? Opo. So, it's up to the fiscal na po kung i-dismiss na po niya. Pag ang ilatang man ng available evidence nung inag-imbestiga yung mga pulis doon sa pinangyarihan ng insidente, statement ng babaeng hinostage, yung mga witness po doon sa kalsada, yung CCTV, together with your statement, tapos yung evidentiary traces ng baril mo, na baril mo ngayon, isang bala lang ang pinutok mo o dalawa. At nakikita naman doon sa mga ebidensya na ang ginawa mo ay just to save this girl, no? Doon sa holdapper. Ayun po, baka doon na po ma-dismiss yung kaso, no? I'm talking of baka lang po, no? Kasi depende po yan sa surrounding circumstances po.
ng insidente ng inyong pag-intervene dun sa situation, mga kapatid. Sana po nasusundan nyo, no? Hindi po kayo uuwi kaagad. And worse, ang problema po dyan, papaano kung kayo ay nag-intervene at wala pong mga ebidensya na nagsasabi na kayo ay tumulong lang o nagsumaklolo lang. Yan po ang problema. Another thing po, nagmagandang loob na lang kayo, bandang huli pala, kayo pa po ang makukulong dahil walang mga ebidensya na magsasabing kayo tumulong lang. No? Pwede pong mangyari yun, mga kapatid. Don't get me wrong, mga kapatid, ha? Kaya ko lang po sinasabi to. Hindi ko sinasabing wag po kayong tumulong, no? Opo, wag baka sabihin nyo, Corix man, nag-a-advocacy pero ayaw palang tumulong, no? Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Ang gusto namin maintindihan sa inyo sa One Gun Pilipinas, dapat po naiintindihan po ninyo yung mga consequences na pag ginawa nyo ito po ang lalabas na resulta. Opo. Sana po naiintindihan ninyo, mga kapatid. Wala pong masama sa pagtulong. Wala pong masama dyan. At tayong mga Pilipino po, meron nga tayong tinatawag na bayanihan culture, no? Yung tayo talaga nagtutulungan, mga kapatid. Pero sa sitwasyon po na ito, iba po ito, mga kapatid. Kasi bukod sa abala po, perwisyo, pera po ang isusukan nyo rito, no? Pera po. Oo. Pag na-dismiss po ang kaso, hindi naman po maapektuhan ang inyong LTAP, no? Hindi naman po. Opo. Hindi naman po, Sir Randy Benavides, no? Opo. So, ganun po mga kapatid, hindi po kahit yan po ay nagtanggol kayo ng buhay na ibang tao, hindi po kayo libre dyan, no? Kayo po ay ipoproseso pa rin, kayo po ay dadalhin pa rin sa piskalya. And I just want you to understand, no, na hindi rin po pwedeng sabihin lang ninyo na gusto kayo nung tumulong kaya binaril nyo yung tao. Kailangan po ma-prove nyo na talagang may mga, yung taong tinulungan nyo ay nanganganib po ang buhay, no? Opo. Nanganganib ang buhay. Nasa peligro ang buhay. Sabi nga po, between life and death. Kung kayo po ay tumulong, kaya binaril nyo, namatay po yung tao na naglalagay po sa panganib ng buhay ng ibang tao or ng estranghero, ng stranger. Kaya nga po, sabi ko kanina, this is defense of stranger, mga kapatid, no? Sana po nagkakaintindihan tayo. And again, uulitin ko po, don't get me wrong, baka isipin nyo, ayaw ko kayong tumulong. Baka sabihin naman, Corix man, nag-a-advocacy siya. Sabi niya, together with you, pero ayaw palang tumulong sa mga taong nalalagay sa panganib, no? Yun ba yung advocacy nila? Na together with her, ayaw naman palang tumulong pag may taong nalagay sa panganib, no? Baka po, maging ganun yung appreciation nyo sa sinasabi ko, mga kapatid, ha? So, don't get me wrong, hindi po yun ang reason, no? Ano ba nga ba reason, mga kapatid? Ano ba reason bakit very particular kami sa topic na to? Bakit ba hindi kami nagsasawa pag-usapan to? Bakit ba pag lumulutang itong tanong na ito, itong issue na to, turo kami ng turo, gabay kami ng gabay sa inyo. Hindi kami nagsasawa. Bakit po ba? Bakit kaya? Mga kapatid, isipin nyo po. Balikan natin kung bakit, ang dahilan, bakit may provision ang batas ng self-defense or self-preservation, no? Dahil po yan ay pagtatanggol sa ating sarili, no? At sumunod, bakit po tayo binigyan ng pamahalaan ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, ng pribilehiyo na mag-ari ng baril? Yan, anuhin po natin, himayin natin, mga kapatid, no? Para mas malalim nating maintindihan, no? Kung saan naggagaling tong turo namin sa inyo, no? Balikan natin, mga kapatid. Ano ba ang dahilan ng batas? Bakit tayo binigyan ng pribileyo na tayo ay mag-ari ng baril, no? Although it is not a matter of right, it is a matter of privilege. Still, the government gave us this privilege to own a firearm, no?
And to carry the same, pag kayo po ay nilagyan na inauthorize na mag-PTC4, bakit nga ba? Uulitin ko po, binigyan tayo ng sinasabi ng batas na may karapatan ka sa self-preservation and self-defense, at binigyan ka rin naman talaga ng pribileyo para maipagtanggol mo nga ang sarili mo sa pamamagitan ng firearm na registered na may lisensya, mga kapatid. Now, the question is, nung ibinigay ba ng gobyerno sa'yo yung pribileyo na mag-ari ng baril, sinabi rin ba niya na binibigyan ka niya ng kapangyarihan para gamitin yan para sa pagtatanggol ng ibang tao? Kayo pong mga bumili ng baril, mga kapatid, lalo yung mga sibilyan, nung bumili po kayo ng inyong personal firearm, nung nag-LTAP kayo, ang purpose nyo po ba ay pagtanggol po yung ibang tao? O yung sarili nyo at member ng family ninyo? Isa pong magandang tanong, mga kapatid. Yun po ba ang dahilan nyo? Ba't kayo bumili ng baril? Kayo po ay maging formang alagad na rin ng batas, no? Dahil kayo ay gun owner, that gives you a right. That gives you the obligation to save everyone who is, na nagiging biktima ng krimen sa kalsada. Yun po ang tanong natin, ano? Uulitin ko po, kayo ba'y bumili ng baril because of defense ng inyong sarili at ng inyong kamag-anak o pamilya? Pero kayo ay bumili ng baril dahil gusto nyong ipagtanggol yung mga tao sa paligid na nalalagay sa panganib at nagiging biktima ng krimen. At yung pag-aari ba nyo ng baril na lisensyado, kaakibat ba niyan yung kapangyarihan na gamitin natin sila sa pagtatanggol ng ibang tao? So yan po yung mga tanong, no, mga kapatid. No? Pwede nyong pag-isipan, mga kapatid. Yun ba ang dahilan nyo? No? Kaya po kanina, nung pinost ko yung, yung picture ni Scheider na pulis pang Kalawakan, ang dami nag-PM sa akin, no, na tumatawa. Sabi niya, sir, baka yung mga nagpupulis-pulisan magalit sa'yo, no? Po. Pulis pang Kalawakan na, no? Pag mayroon ka ng firearms and PTC, no? It's like you're a big guy, no? Bakit nga ba ganun ang nagiging ganun ang mentality natin? Bigla tayo nagiging person in authority kapag tayo ay nagkaroon ng firearm, no? Ng registered firearm. Bakit ba? Bakit ba ganun, no? Saan ba nanggagaling yun? Yung ganung klase nating kaisipan, mga kapatid. Baka may gusto sumagot, mga kapatid, no? Basta nanonood ngayon, no? Sir Rob at iba pa, magandang gabi po. Sabi niya, you have the right if you see it right. Well, totoo naman, meron ka rin. Kasi nga, mayroon tinatawag na citizen's arrest. No? Pwede po yun. Citizen's arrest, Sir Rob, at iba pa. No? Tama kayo. Do you have the right if you use it right? Tama naman. No? Balikan natin, Sir Rob, at iba pa. No? So, may tinatawag na citizen's arrest, mga kapatid. No? Sir Rob, at iba pa. Inaresto mo ngayon, Sir D. Rob, at iba pa, yung hold-upper. Pumalag po ngayon, no? Binaril ka po. Binaril mo rin. No? So, pagkatapos po nun, ano kayang mangyayari si Sir D. Rob at iba pa? Parambatasan ito si Sir Rob at iba pa. Tapos na po ba yun? Dahil in-apply mo yung citizen's arrest? Pumalag, binaril ka, siyempre nakailag ka, magaling ka, hanggang Pilipinas ka eh. No? Binaril mo, patay, tinamaan sa ulo. Sabi ni Sir Corik, shot placement daw eh. Tinamaan mo sa noo ngayon, patay. Oh. So, doon lang po ba natatapos yun? Nahiro ka na pagtanggol mo yung tao, binaril ka, gumanti ka ng putok na patay mo. No? So, anong ibig sabihin natin, mga kapatid? Yan yung tinatawag na discretion on our part. That is dressed. Although pwede mong gawin, pero pag-isipan mong mabuti, mga kapatid. Alam niyo po ang worst dito, ito pa ang isang worst, no? Ang worst po rito, nakialam ka tayo. So, bang, nakipagputukan tayo, niligtas natin yung tao, no?
Pagputok natin, nagkaroon po ng tinatawag na exchange of fire. Pagputok nyo, nakatama kayo ng tao, or yung pumuputok sa inyo, nakatama rin ng ibang tao. So, anong ibig ko sabihin, mga kapatid? Lalo pong nag-escalate yung situation dahil sa inyong pag-intervene. Alam niyo po, ang law enforcement officer nga po, nagkakamali na po sa mga police operation, sa mga procedure. How much more po yung civilian po na talagang walang full grasp or full training at saka understanding of yung mga real situation. Ano po kaya ang sa tingin po nyo, mga kapatid? Kaya ko to, magaling akong bumaril. Trained ako ng One Gun Pilipinas, magaling na ako sa shot placement. Bang, 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 bang. Sa kabilang jeep, mayroong babae, pauwi ng bahay, hinihintay ng asawa at anak niya. Tinamaan ng ligaw na bala sa pulsa ulo. Sa kabila naman, pagputok, may nagdra-drive na doktor. Papunta sa ospital. Tinamaan din ng ligaw na bala, patay din. Exchange of fire, no? Nag-escalate po eh. Kung hindi po tayo nag-intervene, baka hindi po nangyaring magkapapalitan pa ng putok at maraming madadamay sa paligid. Come to think of this, mga kapatid, yung ganitong senaryo. Dahil po sa gusto lang nating tumulong. Mag-e-escalate po pa sa mas grabing sitwasyon, mga kapatid. Superhero complex. Ano ba yung superhero complex? Paki-google nyo, mga kapatid, kung ano yung superhero complex. No? Ano nga ba ito? No? I-google natin, mga kapatid, kung ano yung superhero complex para maintindihan po ninyo. At tayo po ay hindi nag-iimbento ng rito, no? Ng mga terminology, no? Ito po yung definition ng the superhero complex, no? Also known as the hero syndrome or savior complex. Yun po, yung pakiramdam na tagapagligtas kayo ng inaapi, mga kapatid, no? Oh. Yung parang kaya kong iligtas ang mundo, magaling ako. Hindi ako papayag na may inaapi. Hindi ako papayag na may masasaktan na kapwa ko Pilipino. Yan. Okay po yan pag you are in authority po kayo, no? Kayo po ay it's either you are in the government service, you are in the law enforcement, or in the military. Okay po yan. Kasi yan po talaga ang trabaho ng uniformed personnel. To save lives, no? Opo. Opo. So tuloy natin yung yung superhero complex, no? Is a psychological phenomenon. Yan, psychological phenomenon daw tong superhero complex, no? Where individual feels compelled to take on every problem and responsibility. Ayan. Yung mga superhero complex daw na tao, parang gusto nila, nararamdaman nila na meron silang mga responsibilidad sa bawat kapwa-tao nila, no? At kailangan nilang isolve yung mga problema na yun. Sila po ang bida. Sila po ang gagawa nun. No? Ganon. Yun po, yung isa sa sinasabing ano po ito? Psychological phenomenon daw ito. Where individual feel compelled na kailangan niyang gawin, no? Compelled, no? Parang mandatory na kailangan niyang gawin, no? To take on every problem and responsibility, no? Often, to the point of burnout, neglecting their own needs. Ayan na po ang delikado. Without ever thinking of their own safety. Napapabayaan na nila yung sarili nila dahil iniisip nila yung ibang tao iliisi sa laban nila. Pero ang sarili nila, inilagay po nila sa alanganin at panganib, mga kapatid. So yun po ay yung superhero complex. Unhealthy sense of responsibility or the belief that everyone else lacks the capacity of successful perform one more task. Yan po yung superhero complex, no? Biro mo dahil po sa inyong pagkuha ng pagtanggap ng responsibilidad na hindi naman ninyo responsibilidad, inilalagay nyo sa panganib ang inyong buhay, ang sarili nyong kapakanan, no? Yun po. Napapabayaan nyo yung sarili nyo. Yun po yun, no? Dahil sa
ganun pong klaseng nararamdaman ninyo na kayo ay superhero complex. Alam niyo po, sa sitwasyon na ganito, pag inilagay nyo sa alanganin ang buhay ninyo, ang sarili ninyo, kasama dyan ang mga pamilya nyo, ang mga anak at asawa nyo. Pag-isipan nyo pong mabuti, mga. Here's more detailed breakdown definition, sabi niya. The superhero complex is characterized by strong desire to save the day, mga kapatid. Ayan na, tagapagligtas talaga siya, no? And fix problems, even when it is unnecessary or beyond their control. Ayan na po, beyond their control. Hindi ka naman lespo, hindi ka naman otoridad. You intervene with the situation na beyond your control, mga kapatid, no? You do not have that authority. Still, you intervene. Ito na po yun. Kaya nga po kanina, si Scheider po yung ginamit nating poster doon sa ating post dito sa live, no? Pulis pang Kalawakan, mga kapatid, no? Opo. So, maliwanag, no? Hindi na kailangan, unnecessary na, at beyond your control na, pinakikialaman mo pa, mga kapatid. At ang mabigat po dito ay buhay po ng tao yung ating kinokompromiso. Kinokompromiso, mga kapatid. Ano daw yung causes, underlying causes, bakit may superhero complex, mga kapatid, no? People with this complex may have underlying issues, no? May mga problema daw to, may issues daw to mga ganitong tao, no? Ang sabi niya rito, like low self-esteem, no? Mababa daw yung self-esteem, mababa ang confidence ng tao, low self-esteem daw ito, kaya ganoon siya, no? Ang behavior niya, no? A need for validation, yan. Parang magkaroon siya ng no? Magkaroon siya ng value or ng matuldukan yung kanyang halaga bilang isang tao, no? Magkaroon siya ng essence yung kanyang pagkatao. Sabi niya, a need for validation, kaya daw ganun siya, no? Oo. Or fear of failure. Ayaw daw niyang makitang parang siya ay nabibigo, no? Kaya parang gusto niya, kailangan ganito yung behavior niya, no? Opo, na tagapagligtas siya ng mga naaapi at ng mga biktima ng mga ganitong hindi kaaya-ayang mga insidente, no? They may also be seeking attention or feeling sense of purpose through helping others. Ayan na kanina yung sinasabi ko, para magkaroon siya ng value sa paningin ng iba, no? Naghahanap siya ng attention para makita ng tao na may halaga siya. Kaya niya po ginagawa yun, mga kapatid. Yun po, yung superhero complex, mga kapatid. Superhero complex. To the extent that you're exposing yourself into great risk because of that validation, because of that low self-esteem, because of that sense of purpose, kaya mo gagawin yun para lang makilala ka na ikaw ay ganyan, ikaw ay tumutulong, ikaw ay ganito. Putting in a jeopardy and you're putting it in in a very delicate situation po yung sarili ninyo. Sana po naiintindihan natin, mga kapatid, yung ating paliwanag sa issue na ito, no? Kung pwede bang gamitin talaga. Pwede po. Pwede talaga. May krimen na ginagawa sa harapan mo. Kaya nga po meron doon tinatawag na warrantless arrest, no? Na pwede kang umaresto ng taong gumagawa ng krimen sa harapan mo. Tama yung sabi ni Sir Rob at iba pa kanina, nasa harapan mo eh. Opo. Pwede po talaga. Pwede naman. But, the question is, are you willing to face all the consequences na pwedeng mangyari? Nakialam ka, binaril mo, namatay ang tao. Nakialam ka, binaril mo, namatay ang tao, may tinamaan pa ng ligaw na balang na galing sa baril mo o sa baril ng taong binaril mo dahil nagkaroon ng exchange of fire. Handa ka ba na gumastos sa abogado para depensa ng sarili mo? Gagastusin mo ang sarili mong pera
na dapat gagastusin mo sa pamilya mo, ay gagastusin mo sa kaso dahil sa pagtatanggol ng kapwa mo tao. Mamimili po kayo kung saan, ano pong ano nyo, pagpipilian nyo. To put your life in great risk, pag kayo po'y namatay pa doon, na disgrasya, dahil sa pagtatanggol sa ibang tao, mawawala ng ama ang inyong anak at asawa ang inyong misis. Kung walang trabaho ang misis nyo, kawawa naman, paano niya bubuhayin yung yung anak ninyong iniwan mo dahil sa iyong pagiging bayani, no? So yun po, sana. Maisip natin, mga kapatid. Don't get me wrong, mga kapatid, hindi ko po sinabing huwag kayong tumulong. Ang saganang amin lang, sana po, you are ready to face all the consequences of that action. Handa kayo. Handa kayo. Prepared kayo. So, if you're willing to do that, okay lang po yun. Okay po yun. No? Pwede po kayo magtanong, mga kapatid, no? Pwede niyo po kong questionin, no? Pwede po. So, I'll give you time to ask questions, no? Sir Emerson San Juan, vigilante po kasi parang, alam nyo, iba po ang vigilante. Ang vigilante, madalas po yan, pag may biktima ng krimen, ano po yan, babalik ka nila. Yan po yung trabaho ng vigilante, no? So, they will put the law in their hands, no? Pero pag sinabi po kasi na citizen's arrest, ay nangyayari po sa harapan nyo yung krimen, no? At kayo po ay tumulong lang gamit yung baril nyo dahil yan po ay defense of stranger, katulad po ng paliwanag namin kanina. Iba po yung vigilantism, iba naman po itong kayo po ay tumulong sa tao na nalalagay sa panganib ang buhay, no? So, applying the principle of citizen's arrest. So, nangyari, lumaban, kaya nabaril nyo, no? So, again, papasok po yon sa defense of stranger. But, the thing is, mga kapatid, kaya kanina sinasabi ko, handa po ba kayo? Handa kayong maabala ang oras nyo, ang pera nyo, ibayad nyo sa lawyer. Nasabi ko nga, instead of using the money for your family expenses, gagastusin nyo yan sa kaso, sa abogado. At yung oras po nyo, napakahalaga ng oras, no? Hindi kayo papasok sa trabaho dahil may hearing kayo. Or pag kayo po ay nakapag-bail naman, magbabayad pa rin kayo ng bail nyo, bail bond nyo para sa pansamantalang kalayaan. And while attending your work, at the same time, you're attending your hearing, no, mga kapatid, no? Usually, matagal po hearing yan, mga kapatid. Homicide, murder, matagal po yan. So, maganda nga po kung hanggang piskalya lang, no? Pero pag umakyat po ng court, yan na po. Simula ng kalbaryo ninyo. So, yun po, mga kapatid, ang paliwanag, no? Hindi po masamang tumulong. Pero, syempre po, tayo po ay mga tao na may kanya-kanyang sari-sarili tayong buhay, may sari-sarili tayong pamilya. Charity begins at home, mga kapatid. Sabi nga ng aking father, tulungan mo muna ang sarili mong pamilya bago ka tumulong sa iba. At pag tumulong ka sa iba at kinokompromiso mo naman ang pamilya mo, I don't know kung anong klaseng padre de pamilya ka kasi sinusugal mo yung future, yung kinabukasan ng pamilya mo. No? Think right, mga kapatid. Mag-isip tayo ng tama, no? Si Sarah Baelden, no? I own a gun to protect myself and my family against you imminent threat or death or serious crime transpired around me na di naman ako nadamay. Police matter na yan. Police matter na yan. Civilian, ako magkakaproblema at abala lang kapag nakialam pa. Yeah. So, sana po hindi nyo po ako mamisquote na ayaw ko kayong tumulong. Yan po ay call nyo. Kayo po ang magde-decide, mga kapatid. Kaya yung tanong kung pwede ba gamitin, pwede po. Basta updated lahat ng dokumento. Pwede po.
Kanya nga lang po, are you ready to face all the consequences of it? And while doing that, be sure na may mag-a-affidavit sa inyo, no? Mayroong magbibigay ng statement in favor of you. Hindi sir, talagang binaril po niya kasi ganito-ganito po, no? So, in the absence of other evidences, mahalaga po na may witness kayong mag-a-affidavit in favor of you, mga sir, mga ma'am. Kung may walang CCTV, may mga bystander doon na, sir, totoo po, si Sir Juan de la Cruz po ay, pinagtanggol lang po niya yung babae kasi sasaksakin na po, nasa aktong sasaksakin na po. Kaya ginawa po ni Mr. Juan de la Cruz, nakita niyang nakaamba na po yung kutsilyo, binaril po niya sa ulo, sa pool po. Pero kung di po binaril ni Sir Juan de la Cruz yung hold-upper, patay po yung babae kasi nakaakma na pong sasaksakin po. Kaya nagdesisyon po si Mr. Juan de la Cruz na binaril po niya. So ganun, maganda po yun kung ganun. But the problem is, kadalasan po, may mga taong nakakita na ng katotohanan, ayaw rin mag-witness dahil takot, mga kapatid. Opo, kaya maganda rin kung may CCTV doon sa lugar, no? So, ang dami nyo pong i-consider, kaya kailangan nyo pong pag-isipang mabuti, mga kapatid. Hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali, no? Iiwan ko po sa inyo yung yung desisyon. Sabi nga natin pwede, no? Pwede. But the next question is, are you ready to face the consequences of that? Mga kapatid, handa ba kayo? Handa kayong mag-ubos ng panahon at pera sa bagay po na yan? Magandang gabi, Sir Rodrigo Espinosa, no? Ano pa man yan, Sir Rob at iba pa. Malalim na po kasi yan para pag-usapan natin, no? Yung sinasabi nyong kailangan, hindi nag-provoke whatsoever, etc., etc., no? Malalim pong usapon yan, Sir Rob at iba pa. Hindi na po yan para ipaliwanag pa natin sa mga member. Dahil ang topic po natin ngayon ay kung pwede ba gamitin ang baril sa pagtatanggol ng ibang tao. So, pag nilawakan pa po natin yung topic ng self-defense na yan, ay mauubos po yung ating oras, no? At mawawala po tayo ron sa issue na pinag-uusapan, Sir Rob, at iba pa, sir, ng batasan, no? Apo. Ano po yan? Kaya nga po, komplikado yung self-defense, mga kapatid. Yung defense of stranger na yan, defense of relative, defense of self-defense, ay komplikadong bagay, no? Komplikadong bagay, mga sir, mga ma'am, no? Opo. Iiwan ko po sa inyo yung desisyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede naman po. Dahil sa ilalim ng batas, may tinatawag na citizen's arrest, no? May sinasabi naman ng revised penal code na may defense of stranger, no? So, nasa sa inyo po. Kanya lang po dapat, you are ready to face all the consequences of your action, mga kapatid. Be ready to face all the consequences of your actions. Yun po yung ating paliwanag dito sa ating topic ngayong gabi. Sana po at nakapagbigay kami ng magandang sa inyo aral at sana tong pinag-uusapan natin ngayong gabi ay mapag-isip-isipan nyo rin po ng mabuti, no? Sa ngayon po, pwede po yung type 1, no? Pwede pa po naman. Kung kayo po ay may isang baril pa lang, pwede pa po kayo, Sir Prince Bishop. Pwede pa po yan. Opo. Yan, pumunta kayo, Sir Loaders Gun and Ammo Trading. Pwede kayo mag-lay away ng 556 doon. May mga Taurus T4 tayo doon, no? Opo. At meron din tayong CQA. Alam ko kung may torch na rin yata. Pakitanong ang Kuya Ronelio Taruk, sir, no? Opo. Yan, may 10% discount naman tayo sa Reloaders Gun and Ammo Trading. Ganon din naman sa Lock and Load Philippines, no? Yung mga gustong bumili ng Akdas tsaka ng Huglo ni Ma'am Pam Uyami ng Lock and Load Philippines. May 10% discount po tayo dyan, mga kapatid, sa mga gustong bumili. So again, mga kapatid, sana maliwanag itong itong ating live ngayon. Iniiwan namin sa inyo yung desisyon
kung kayo ba ay tutulong o hindi. Sabi nga natin, pwede naman. Pero you have to face all the consequences of your action, mga kapatid. Handa po kayo. Dapat. Walang masamang tumulong, pero siyempre po, may kaakibat po na responsibilidad. No? At pananagutan, mga kapatid. May pananagutan po. Hindi po parang pelikula lang yan na gano'n. No? Pag binarin nyo yung tao, dahil tinulungan nyo, uuwi na kayo ng bahay nyo at matutulog na kayo. Tapos na ang kwento. Hindi po gano'n, no? Hindi po gano'n. Oo. At mga kapatid, sasamalantalayin ko yung pagkakataon, no? Please, I remind everyone na yung mga political posting po ay hindi natin ini-entertain dito sa FB group natin at sa mga GCs. The very reason is, mga kapatid, we do not really involve ourselves into politics, no? Ang One Gun Pilipinas po ay may sarili po tayong problema sa ngayon. Ang problema natin is yung establish ng maayos yung grupo at ma-implement natin yung mga TRAED programs at yung iba pa nating program under po ng Project Gabriela Silang, Project Genesis, Project Sagbig Kiss at yung ating OGP Hatid Kalinga Project. So, we cannot intervene sa ibang bagay na wala po tayong control o wala po tayong wala tayong business. Lalo to sa politics, we cannot we are not supposed to be involving ourselves there kasi wala po tayo sa politika. Nasa advocacy po tayo, mga kapatid. Sana po wag po kayo magalit sa amin pag di namin ina-accept yung post doon sa FB group. Madidivide po tayo niyan, mga kapatid, kasi mayroong kampi sa kabilang panig, may kampi dito. We understand, mga kapatid, may mga sarili tayong mga opinion at damdamin. But of course, we want to protect the group, mga kapatid. Kaya sorry po, we cannot entertain po yung mga political posting, mga kapatid. Sana po maintindihan nyo kami. Kung gusto nyo pong tumatag yung One Gun Pilipinas, cooperation lang po. At sana po maunawaan nyo yung mga patakaran. Ito mga patakaran na po na ilalagay natin, na policy natin, sa kapakinabangan po naman nating lahat, mga kapatid. Sana po maunawaan nyo kami. So yan, kung wala na pong tanong ay ako hindi pa naghahaponan, mga kapatid. Galing po ako sa trabaho kanina at nangako tayong magla-live ngayon sa ating mga kapatid. Kaya yun po. At nagkaroon tayo ng opportunity ngayong gabi, no? So kung wala na pong tanong ay tayo magpapasalamat sa ating mga partners again, sa ating Reloaders Gun and Ammo Trading, ang Lock and Load Philippines, ang Armscore, RS Layton Trading Incorporated, ang Team Cats, Millennial Online News TV, Robert Special Gun Oil, Sophia Skyview Hotel, Jetro Internationals, Lucas Tactics, Spike Morales, Spike Tactical sa Cebu, The Gun Store, LP Ble Guns and Ammo, ang ating Sienas event place ni Sir Boss DDM, Pistolero Gear at ang atin pong Jacketero Holster. At yan po ang ating mga partner, mga kapatid. At again, wala po silang binabayaran sa One Gun Pilipinas. So yun lamang po, sana po naging mabunga ang gabing ito para sa ating lahat. One Gun Pilipinas, together we care. To God be all the glory. Ingatan tayo ng Panginoong Diyos palagi. One Gun Pilipinas.